So, upon the directives of the President himself, we are here at the Ombudsman to file the first among many cases against those who need to be held accountable for this unprecedented stealing of the people's money. No? Una po itong kaso na ihahain natin ng gobyerno laban sa mga taong involved dito sa pagnanakaw ng pera ng tao. Sabi po ng Pangulo sa akin mismo nung Sunday, bago siya umalis, at sinabi din niya nung pagkaupo ko lang bilang bagong sekretary ng DPWH, lahat ng kailangang managot, dapat managot. At sabi din niya, enough talk, enough process, umaksyon na tayo. At ito ang unang aksyon natin. No, ito ang unang complaint na final natin sa Ombudsman at marami pang mga padating sa mga susunod na linggo. 20 DPWH personnel, 20 and officials ang finala natin. I will read all their names. Henry Alcantara, Bryce Erickson Hernandez, JP Mendoza, John Michael Camos, Ernesto Galang, Lorenzo Pagtalunan, Norberto Santos, Jaime Hernandez, Flora Lynn Simbulan, Juanito Mendoza, Roberto Roque, Benedict Matawaran, Cristina May Pineda, Paul Jason Duya, Merge Haron Laus, Lemuel Efraim Roque, RJ Domasi, Giancarlo Rivera, John Benex Francisco, Jojo Marie Tayaw. So lahat ito, mostly sa district ng Bulacan, pero meron ding mga involved hanggang cashier, kasi yung mga nagpalabas ng mga cheque, ng mga pambayad, dito sa mga contractor, lalo na yung mga ghost projects, ay kasama dito. Meron din po tayong 4 na contractor at 5 tao. St. Timothy Construction Corporation, Miss Maria Roma Angeline Rimando, at ang admitted by herself mismo as beneficial owner, Cesara Rowena Discaya. Wawaw Builders, Mark Alan Arevalo, Sims Construction Trading, Sally Santos, IM Construction Corporation, Robert Imperio. So total of 25 persons and 4 construction companies, no? Ang kasama ng kasong ito. Ito ang mga kaso final natin. Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation through falsification of public documents, and the violation of the Government Procurement Act. Ang malversation po through falsification at ang Anti-Graft Corrupt Practices Act because they have breached the threshold of more than 8.8 million. Non-bailable po ito. Non-bailable. At ang parusa po nitong lahat ng counts na ito ay life imprisonment. So, uulitin ko ang sinabi ng ating Pangulo, paulit-ulit, simula nung kanyang SONA hanggang sa kanyang napakaraming mga inspection on the ground. Lahat ng kailangang managot, dapat managot. Kahit kilala niya, kaibigan niya, kaalyado niya, lahat dapat managot. Simula pa lang po ito, habang po wala pa ang independent commission na itatayo pa lamang ng ating Pangulo, ang DPWH po muna ang magfa-file ng mga complaint na ito. At marami pa pong mga complaint sa mga susunod na linggo. Per project po ito.
Limang project pa lang po ito. No? Nag-gather natin ang ebidensya sa 5 project sa Bulacan. Nitong nakaraang higit 1 linggo pa lang. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng nagtrabaho dito. Hindi halos natulog ng ilang araw na para ma-file itong mga kasong ito. Ang importante pong malaman ng mga kababayan natin na hindi po papayagan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi managot itong mga taong ito. At uulitin ko, simula pa lang po ito. Marami pa pong ibang kailangang managot at dapat managot sa mga susunod na araw, susunod na linggo, at susunod na buwan. Nakita naman po natin ang galit at sakit na nararamdaman ng ating Pangulo. Halos maiyak na po siya sa galit at sa sakit na naramdaman niya dahil sa mga nakita na rin niya with his own eyes. Nakita niya. Nakausap niya mismo ang mga kababayan nating rinaragasan ng mga baha sa Bulacan, sa Iloilo, sa Baguio. At sabi nga niya, enough is enough. Kailangan managot na ang mga dapat managot. Oo. Opo. Kaya po siya wala dito dahil si Sara Diskaya lang po ang umamin under oath sa inquiries sa Senado na siya ang beneficial owner ng St. Timothy. Kaya po, pero wag po tayong mag-aalala. Kagaya ng sinabi ko, marami pa to at una pa lang ito. So maghintay na lang po tayo sa mga susunod na kaso. Bakit draft lang at hindi tayo umabot ng plunder, wherein pa kung susukahin natin lahat ng mga flood control project na to, billions of pesos yung talaga. Tama po. Tayo po ay, napakaganda po ng tanong. Tayo po ay kumonsulta sa mga legal luminaries. No? Hindi ko na sasabihin kung sino. At ang sabi po nila, ang kanilang naging suggestion at recommendation is mag-file ng mga kaso na pinakamadaling patunayan given the evidence that we have and pinakamabilis. Kasi sabi po ng Pangulo, kailangan mabilis nang managot ang mga taong ito. At yun po ay inaral ng ating sariling mga abogado at legal team na dinaga natin at nag-agree po ng lahat na ang pinaka madaling i-prove at pinakamabilis ay itong mga kasong sinama natin dito. Non-bailable pa rin po ito at life imprisonment pa rin po. Pero siya ay madaling i-prove given the evidence that we have at mas mabilis.